At dahil tinag nyo ko, re-reactad ko. Without further ado, let's start. And manatili po kayo hanggang sa dulo ng video na to dahil ituturo ko yung secret ko sa younger skin. Walang maisip na intro. Baliktad yung twist. Ayun o, pag nireplay nyo, ayun o. Lalong nilakasan. Kuya, nahirapan mag-decide kung kaliwa ba o kanan ipipihit. Nangyari. Camille pag may topak. Hindi niya makontrol, no, yung emotions niya. I'm assuming baka premenstrual syndrome. Kadalasan yan sa mga babae. Nangyayari po yan kasi fluctuating po yung hormones ng mga babae, lalo na pag magkakaroon na sila ng buwan ng dalaw. So, nakaka-apekto po yun sa kanilang emotions. Okay? Medyo nagiging overreacting sila sa ibang bagay. Medyo nagiging emotional sila sa mga malilit na bagay. Or katulad nito, umiiyak si Madam Camille ng, di ko sure, baka walang dahilan kasi tumatawa pa siya. So, pag ganyan po, si Mrs. or si Jowa, dapat talaga dagdagan natin ang pag-uunawa at ang pasensya. Huwag natin sasabayan. Oh, wow. Parang buhay pa yung si Urchin Buhay ba? Ayan. At marami na pong buhay nga guys, gumagalaw. Tingnan niyo yung yung tusok-tusok niya gumagalaw. Pero parang medyo nanghihina na Si Boy Ungas. What? Gumawa na rin ito. Sino daw? Si Boy Tusok tsaka si Boy Ungas? O, kumusta sila ngayon? Hindi tayo magpapatalo mga katusok. Gagawin din natin to, no? Sa mga nag-request. Alam ko dito sa mga si Urchin, pag buhay, iniiwasan niya kasi may mga sting yan, di ba? Yung mga tusok-tusok, delikado yan. Pero si Boy Tusok, hindi sinukuan. Talagang kakainin ng buhay. Basic lang po yan. Ngayon ko pa na. Mga katusok, dumudugo na po yung labi ko. Wala. Ano Boy Katusok? Okay ka pa ba? Hindi ka na nagsasalita. Maraming salamat po sa inyo. Ayan na yung request niyo. Hindi ko alam kung naghalo na yung katas ng si Urchin tsaka yung dugo niya. Nilunok ng buo. Of course, si Urchin, mayaman yan sa mga vitamina, minerals, at protein. Kaso, dapat luto. Hindi yung kanto. Again, kapag ganyan ng mga si Urchin, may mga risk po yan ng poisoning. May mga dala po yung sting. So, kapag tumusok ngayon sa paa, di ba masakit? Namumula, medyo masakit kapag natatamaan. And worst case, pwede kayong magkaroon ng mga muscle paralysis kasi meron silang poison. So, kay sir, kapag ikaw ay nakaramdam ng pamamanhid dito, okay, hindi mo na maigalaw ang iyong muka, takbo agad sa ospital. Pero congratulations pa rin, Sir Katusok, kasi talagang napatunayan mo na ikaw ay isang tusok king. Guys, hello mga pards. Ito nga pala ang first meal of the day ko. Ang gulay at manok. Sobrang kamukha Wake the fuck up. Alam ko kilala nyo to sa TikTok, lalo na sa community sa TikTok. Yung tinatawag na 1 meal a day. May isa tayong creator doon na medyo pinopromote niya yung 1 meal a day and sinasabi niya doon na masama daw ang carbohydrate. Ako ginawan ko to ng skit. Binago natin yung paniniwala na hindi masama ang carbohydrates. Kasi yan yung #1 source of energy natin. Kaya tayo nagkakaroon ng mabilisang source of energy sa trabaho, sa sports, sa kung ano mang ginagawa natin sa buhay. Ngayon, kapag tinanggal natin yung carbohydrates, kumuha tayo ng energy sa protein or sa fat, magkakaroon ng imbalance sa katawan natin. So, mas mahihirapan, mas babagsak po yung ating katawan. Yung OMAD, okay lang naman yan. Type po yan ng intermittent fasting. Kaya siya tinawag na 1 meal a day. So, okay lang yan. Basta namimit mo yung caloric requirement mo per day. And basta siguro kung magaan lang yung trabaho mo, okay lang kasi isang beses ka lang kakain So, hindi mo gaanong kailangan ng energy all throughout the day. Pero kung medyo mabigat yung trabaho mo, okay lang naman na i-separate yung meals mo sa 2, 3. Basta, again, dapat namimit yung caloric requirement mo per day. Okay, next. Papasukin na yung next na magpapatuli. Mark? Mark! Sabi mo, ayaw mo makipag-hokage kasi gusto mo kasal muna. Pala may tinatago. May tinatago si Mark. Higa, buksan ko na ha. Saan banda? Nasaan na Mark? Maliit ang There's alaga. Ben. Thank you. Ayun. Screwdriver. Para sandok yung screwdriver. Ano yan, kotse? Bubuting-tingin mo ba yan? I-change oil mo ba yan, boss? 2, 3, 4. Stapler!
So again, ang pagpapatuli, bagay na bagay, no, sa mga bulinggit natin. May benefits po yan, no, kasi of course, number 1, hygiene. Mas malinis yung genital area ng mga kalalakihan. And of course, nakakaiwas din tayo sa mga skin cancer or mga penile cancer. So napapababa po yung risk na magkaroon ka ng mga bukol sa aris. Gumaganyan? Po? Bakit ka gumaganon? Ay, may Tourette syndrome po kasi Ha? ma'am, may Tourette syndrome po. Ay, hindi ka ba delikado? Ay, hindi naman po ma'am. Ito nakikita ko to Sir Marlon, yung merong Tourette. Takot yung pasahero ni Sir kasi siguro first time makakita ng ganitong case. Siyempre nakakabangan naman niya kung hindi ka familiar makakita ng mga ganitong case. Pero si Sir, nakikita ko to, meron siyang Tourette syndrome. Yan, involuntary po yan eh. Hindi nila makontrol yung mga movements na katulad nung kay Sir, yung mga gumagalaw yung ulo, tapos yung iba naman sa mata. Yung iba nga meron pang mga words na sinasabi, yung iba nagmumura. So, iba-iba, case-to-case basis. Able naman si Sir, kasi matagal na to nagda-drive eh, kita ko to eh. Nangyayari pa dito, kapag medyo na-stress sila, nagkakaroon sila ng excitement or nagkakaroon ng anxiety, mas lalo nagpapakita yung mga sintomas. So, kapag kinabahan or kung masaya, excited, mas lalong dumadami yung episodes ng tics. Sa mga ganitong cases po, may mga management po tayong ginagawa dyan. Meron silang mga tinatawag na behavioral therapy. So, kakausapin sila ng mga psychiatrist and pwede sila resetahan ng mga gamot. Hindi nagkakaroon ng inhibition or hindi napipigilan yung mga ganitong movements. So, meaning merong chemical or physical imbalance sa kanilang brain kaya nagmamanifest yung mga ganito. Yung exact cause, hindi natin alam. Pero manageable naman po yan. And yung ibang pasyente, normal sila ng buhay katulad nitong ni Sir. I think meron naman siyang iniinom na gamot or baka nagpapakita naman siya lagi, nagpa-follow up siya lagi sa doktor niya. So again, salute kay Sir Marlon. Tuloy-tuloy lang po and ingat po tayo lagi sa biyahe. Alam nyo ba na bumababa ang collagen natin sa katawan kapag tayo ay nagkakaedad? Kaya naman sa mga pasyente kung nagtatanong kung paano panatilihin younger looking ang kanilang skin, ang ina-advise ko ay gumamit sila ng lotion na merong collagen. Ako ang personal kong ginagamit at nire-recommend ay yung sa Vaseline Glutathione Pro Age Restore. Meron kasi itong Glutaglow para mag-even out ang aking skin tone. Meron din itong Hyaluron para ma-lock in ang skin moisture. At of course, yung pinaka-importante, yung collagen para ma-maintain ang skin integrity. So, as a healthcare professional, I highly recommend Vaseline Glutathione para ma-maintain ang younger looking skin. Sabi ni Bini, akala ko ako lang. I have hemangioma in the tongue. Mukha nga tong hemangioma. Mapapansin natin dito sa video, meron siyang bukol sa labi niya tsaka dito sa may baba. So, mapula, medyo makapal yung balat. Typical hemangioma. So, hemangioma namamana po yan. Pwedeng mapasa sa pamilya. Congenital po yan. Ibig sabihin, pagkapanganak, meron na sila ganun. And then, lumalaki na lang. Or yung iba naman, hindi lumalaki. Pwede ito ma-operan. Okay? Pwede po yan tanggalin para yung cosmetic appearance ng pasyente ma-preserve. Actually, meron na rin pong mga mas modern na approach sa hemangioma, lalo na pag medyo maliit-liit pa. Meron pong tinatawag na interventional procedures na kung saan magpapasok tayo ng maliit na catheter or maliit na tube sa ugat ng katawan ng tao. Tapos yung tube na yun papaabutin dito sa kung nasan yung hemangioma. Tapos babarahan yung ugat na nagsusupply dun sa hemangioma. So kapag nabarahan yung ugat dun, walang dugo na dadaloy dun, matutunaw and liliit onti-unti yung hemangioma. So mas maganda yun kasi mas maliit yung hiwa nun. Kaso, syempre, medyo mas mahal. Sa ibang cases naman, kapag medyo maliit pa talaga, pwede yan bigyan ng mga steroids or kung ano pang mga gamot. Papacheck po natin sa doktor para mawala. What the dog doing? Ano ang sasabihin ko dito? Ba't kasi may mga nasasamang gantong tag sa akin? Lumpo ba yung kamay mo, sir? Hindi mo gamitin yung kamay mo? Ay, hindi. Multitasking. Kasi nahawakan niya tong kahoy. Okay. Mautak. Meron akong isang friend na sabi niya magpa-check up na daw ako kasi grabe ang lala talaga, guys. Like for example, nilapag ko yung isang bagay dito, tatandaan ko yun kung saan ko nilapa. After 1 hour, hindi ko na alam saan ko nilapa. Hindi ko rin maalam magkabisado ng birth. So, madali siya makalimot, no? Sa mga bagay-bagay. Feel ko sa dami kong ginagawa. Tapos ang bilis ko ma-distract. Nag-work ako ngayon. Tapos kausapin mo lang ako ng isang bagay. Mayroon na naman. Kamukha ng ADHD, no? Pag sinabi natin ADHD, hindi sila makapag-focus masyado. Hindi sila makapag-concentrate. And sobrang dali nila ma-distract sa mga bagay-bagay. So, yan, nangyayari kay ma'am. Kadalasan yan sa mga bata. Hindi sila makatapos ng isang task. Kunyari, meron silang homework na ginagawa. Tapos, maya-maya madidistract sila sa ibang bagay. Doon na ngayon papasok yung attention nila. Pero after a few moments, ibang bagay na naman yung pinagtutunan nila
nila ng atensyon. Very common sa mga bata, hindi sila mapakali, hindi sila mapaupo ng matagal or mapa-stay sa isang pwesto. Lagi silang palipat-lipat. So maganda mapa-check up pa rin, no? Kasi hindi po yan sina-self-diagnose. Hindi porket nakita kayo ng ganito sa TikTok or sa TV, sa internet, i-relate nyo na sa ADHD. Dapat nakikita po kayo ng mga doktor para ma-diagnose kayo and mabigyan kayo ng tamang gamot. By the way, singit ko lang, medyo tumatas po yung cases ng mga ganito, mga ADHD, anxiety, depression, and ang daming studies po ang nagsasabi na nagsimula to during the pandemic. Anong meron ng pandemic? Kasi po nung pandemic, sobrang taas po ng mga gumamit ng mga gadgets, ng phone, lalo na sa mga bata. Again, lagi ko naman sinasabi, sa mga bata, medyo developing pa yung brain nila. So kapag na-expose sila sa continuous entertainment, continuous games, sa cellphone, tsaka sa mga gadgets, pwede po maka-apekto sa development ng brain. So may ilang studies na nagre-relate ng gadget use sa batang edad into So may mga ilang studies pong nagre-relate ng gadget use sa batang edad into development of ADHD. Marami na rin nakakapansin na nag-iiba yung hugis na mukha ko at puro ganito yung nakabasa kong comments lalo na sa videos ko. So pansin natin meron siya mga bukol dito, no? Kabilaan. So, yung mewing ay hindi po makakatulong sa pagpapatanggal ng taba dito. Okay? Ganun. Hindi po yan maalis yung taba dito. Hindi natin mapipili kung saang taba yung mawawala sa parte ng katawan. Nagkaroon po ako ng sakit na tinatawag na lymphoma. Lymphoma nga. Kasi maliit lang siya. Tumubo lang siya dito. At akala ko simpleng kulani lang. Okay, so lymphoma, literally, kulani po yan. Cancer sa kulani. Okay, so again, meron tayong kulani dito sa tenga, sa bandang dito, sa bandang baba, sa bandang dito sa clavicles. Lymphoma, very typical cancer po yan ng lymph nodes. Lumalaki sila and kabilaan madalas. May mga lymphoma po na mahirap i-treat. May mga lymphoma din naman na sobrang dali nila i-treat. Kunyari na-detect sila and after ng treatment, okay na okay sila. Kung meron po kayong mga nakakapa, no, na mga bukol dito sa leg, hindi naman po yan automatic na lymphoma. Baka pwede ring infection. So kung napapansin nyo na medyo lumalaki, mas maganda, pa-check pa rin sa doktor. Ito daw yung dalaga siya. And then, ito yung habang pregnancy. Okay, so normal po yan na pinagdadaanan ng mga mommies natin, mga kababayan. Again, dahil pa rin yan sa hormones. So, medyo nagkakaroon ng pangingitim, ng balat, medyo kumakapal yung dito, tapos medyo nagkakaroon ng, tinatawag nga nilang medyo namamanas. Lahat po yan, proseso ng pagbubuntis. Kaya mahirap po talaga ang pagbubuntis. Kaya dapat talagang alagang-alaga si mami. Dahil po yan sa hormones, again, and yung pamamanas po dahil po yan kay baby. Kasi naiipit, kumbaga, meron kang malaking batang inaalagaan sa loob. So, yung blood flow mo sa katawan mo medyo naiiba. Nagkakaroon ng pamamanas. You know, the stress is bad when your eyelid starts to twitch. Tama. Ayun. Ilang beses ko rin ito naranasan. Yan yung tinatawag na myokimia. Okay? So, benign po yan. Wala pong ibang dapat ikabahala dyan. Nangyayari yan tama dahil sa sobrang stress, sobrang kape. Kape! Siya sobra sa kape. Ako kulang sa tubig. Kaya pumipiyok. Again, para mabawasan, baliktarin mo yung mga nagkukos. Dagdagan mo yung tulog mo, bawasan yung kape. Wala naman dapat ikabahala dyan. Basta hindi siya yung tuloy-tuloy and hindi siya nakaka-apekto sa paningin mo, hindi lumalabo yung mata. Kapag may mga ganong kasama, maganda kong pa-check sa doktor. Wait lang. Bilang ko. 1, 2, 3. Ow! Trip si boss Hindi po ligtas yan Hindi po safe yung ginagawa nyo. Kasi ang dapat lang nagre-reduce niyan or yung nagbabalik sa tamang location ay mga doktor. May mga cases po ako nakita dati na sila lang nag-reduce. Sila lang nagbalik sa pwesto. Ang nangyari, nagkaroon ng deformity. Kung gumanon, okay, hindi bumalik sa dati. Kasi hindi naman, nakala nila okay na. And nagkaroon ng contraction. Pumangit yung mga tissues dito. Hindi na mabalik sa dati. Mas nahirapan. Kailangan siya operahan. So, yung ganito sa mga daliri, maganda ko yung tatakbo po sa ospital. Tsaka tinan nyo, kirot na kirot siya. Binibigyan po yan ng anesthesia bago hatakin. Gusto nyo ba tumangkad? Pwede pala to. Ng paraan, meron pala tayong mga halaman na bungang prutas na makakatulong sa inyo. Meron kasi itong vitamina B na matatagpuan sa bunga ng nipa. Again, ang pagtangkad, hindi po yan madadaan sa mga ganitong mga prutas. Lalo na kung kayo ay tapos na sa adolescent stage nyo. Kung sarado na yung growth plates sa mga buto. Kapag sarado na po yan, wala na po yung ihahaba pa yung mga buto natin.
Ang maganda lang no, na gawin natin para ma-achieve natin talaga yung desired height na gusto natin. Eh, habang mga teenager tayo or habang mas bata pa tayo, dapat maganda na yung sustansya ng katawan natin. So, damihan yung pagkain ng mga whole foods, yung protein, fiber, carbs, and fat. Dapat kompleto and dapat balanse. And of course, sa genetics. Kung kayo ay lahi talaga ng matatangkad, eh, most probably, mas madali ka rin magpatangkad. Kung kayo ay medyo hindi ganun katangkaran, maganda kung tanggapin na lang po ang katotohanan. And dagdag ko lang rin, meron namang din mga procedure, mga surgical operations para talagang tumangkad ka. Kaso, yung risk nun, para sa akin, yung risk nun, hindi na masyadong, hindi na worth it, kumbaga. Unless siguro magmamodel ka, mga ganun. Mga be, nakalunok ako ng gamo-gamo. Be, anong gagawin ko? Huwag nyo na po sungkitin, ma'am. Wala na po kayong mga gagawa kasi kapag nakalunok na po tayo, dire-diretso na yun. May sarili kasing contraction yung lalamunan natin. Hindi natin mapipigilan. Di ba yung mangingitlog sa tiyan ko yan? Hindi naman po yung mangingitlog. Tutunawin lang po yan ng acid ng tiyan nyo, tapos idudumin nyo lang rin. Basta yung malit na gamo-gamo lang and isang piraso, okay lang po yan. Wala dapat ipag-alala. Sir Manny, isang job lang sa akin. Sir Manny, isang job lang dito. Sir Manny, isang job lang dito. Nahilo siya. When I was a kid, super allergic ako sa egg. So, ginawa ng lola ko, everyday baon ko sa school, egg and rice. So, wala akong magagawa kundi kainin yun dahil pag di ko kinain, magugutom ako. So, dahil sa ginawa ng lola kong everyday baon ko ay scrambled egg, kahit anong klase ng egg, nawala yung effect na pangangati sa katawan ko. Okay, so sa mga nagtatag sa akin dito, tinatanong nila kung posible ba. Posible po. Posible mawala sa katawan natin yung pagkakaroon ng allergy. Madalas nga rin sa itlog sa studies, sabi nila laging egg. Yung shrimp hindi masyado pero yung sa egg, sa itlog, marami pong nakakapag-adjust dyan. Tama rin yung ginawa ng lola, ni sir, na inaraw-araw kasi na-sensitize or kumbaga nasana yung katawan and nawala na yung reaction ng katawan niya sa itlog. Pero, depende pa rin to. Depende pa rin sa pasyente, depende sa tao. Hindi lahat ganun kasi kunyari, allergic ka talaga sa seafood, tas inaraw-araw mo, sobra severe yung allergy mo, hindi ka makahinga, sobrang kati ng katawan, of course, huwag mo na pipilitin. Pero yung kay sir, siguro, mild lang na pangangati, dito lang siguro, or sa tuhod, kinakaya niya, tapos inaraw-araw, nakarecover yung katawan, okay lang. Pero kung mga severe form yung allergy mo, huwag nyo na pupilitin. Nanay mong may sariling skincare. Wow, saging! Ano yan, Nay? Ano na naman? Pinapahid mo yung balat naman. Pwede naman, no? Kasi meron naman siyang moisture. Kaso lang hindi siya masyadong malinis. Kasi, of course, kapag iniiwan doon, baka kapitan po ng dumi. Ako, lagi kong sinasabi, kainin na lang natin. Itong saging, kainin na lang para makuha natin yung sustansya. Pumasok talaga sa katawan natin. Kung ipapahid sa mukha, may moisture siya, saglit nga lang, tapos baka kapitan pa ng dumi. So ako hindi ko i-recommend. Kainin nyo na lang po, Nay. Kung ang problema mo ay pagkakaroon ng malaking tiyan dahil sa labis na pag-inom, lumaki ang tiyan dahil sa labis na pagkain, at lumaki ang tiyan at hindi na lumiit dulot ng panganganak, simple lang ang solusyon dyan, Yakult at ang kalamansi. Ang Yakult ay kargado ng 100 million live good bacteria. O paano relate yung tiyan, boss? Okay, so sa pagbabalit ng tiyan, kalamansi at Yakult, hindi po. Wala po yung epekto. Ito po isang malaking scam. Again, para lumit ang tiyan, gamitin natin yung stored energy. Mga stored energy po kasi yung nandyan. So, kaya tayo may stored energy dyan kasi hindi natin nagagamit. Hindi tayo masyadong gumagalaw. So, again, mag-exercise, mag-jogging, o kaya bawasan yung kinakain. Ganun po yun. Certified Bloom fan pa rin kahit na ICU na. Okay, so yung kuya daw niya nagkaroon ng brain surgery after ma-stroke. Na-request daw niya yung pantropiko. So, totoo po na nakakarinig yung mga pasyente kahit coma sila. Pwede yan, nakakarinig sila. So, minsan kung may mga usapan yung mga relatives or mga nurses, naririnig po nila yan. And of course, itong music. Actually, may mga ilang studies po na nagsasabi na kapag nape-play yung mga paborito na lang kanta, paborito na lang music, or lagi natin kinakausap yung mga pasyenteng nakakoma, mas gumaganda po yung outcome. Kumbaga, mas maganda yung recovery nila. So, maganda po itong ginagawa dito sa video na to. And syempre sana maging dire-diretso na po yung pagka-recover niya. Kaya tayo kung may mga relatives po tayo or pasyente tayo na comatose, unresponsive, hindi lang sila makasagot pero naririnig nila tayo. Pa-shoutout dong! Pa-shoutout dong! Pa-shoutout dong! Okay, so shoutout muna tayo kay Pinay in
Texas. Yan, shoutout po kay The Juan Pablo, shoutout kay Orly Ortiz 1995, shoutout po from Davao del Norte. Woo! Kay Yula Eugenio, shoutout po. Kay Victor Dominguez, shoutout from Guma, Ken. Kay Kevin Nyere, shoutout po. Galing Sagbang Kogon. Shoutout kay Astig 9304. Kay Rocans23, shoutout from Riyadh. Kay Ginalyn Dioso, shoutout po. And kay Lilibet Teyaco 413, shoutout. Also kay NB Vlog Ismael at kay Lavia Courtney. Shout out po. So, diyan ko natatapos yung video. Sana marami kayong natutunan. Kung nag-benefit ka, please follow my social media pages. And kung gusto mo mapanood, yung batang nakalunok ng thumbtacks, ito po yun. And yung lalaking nagparetoke kaso nagkaroon ng komplikasyon, ito po yun. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.